Siyempre, dahil assets po yung i-adjust natin, simulan po natin dito sa cash. Cash, lalo na cash in bank. Ang pera mo sa bangko ay hindi lang basta naman natutulog doon, umaandar yun. So, may charges po yun. So, possible na meron pong bank charges at saka syempre dahil hawak nila pera mo, meron din pong interest. Eh yung mga yun, hindi mo naman nakikita sa daily activities mo. Makikita mo na lang yan sa statement. Kaya po gumagawa ng bank reconciliation. Dalawa lang yung activity na hindi mo masyadong napapansin, which is yung kanilang mga bank charges at saka interest sa pera. Lalo na kung milyon-milyon yan, di ba? Malaki-laki ang interest, pero wag kang mag-expect. wag, wag kang mag-expect. So, ang ito pong adjusting entries, naglagay po ako ng bank charges na 100 pesos. Kunyari. So, 100 pesos po yan. So, debit, bank charges expense, 100, at credit, cash in bank, kasi tinatanggal na nila kaagad. Okay? So, hindi mo namamalayan. So, saka mo lang i-record to kapag natanggal na nila. Kaya pagdating sa adjusting entries lalo na. Or pwede mong gawin ito monthly kasi meron naman statement monthly. Pwede mo na pong isulat. Eh, since nag-a-adjust po tayo ng, ng June 30, bali April, May, June. Ina-adjust na po natin kasi tayo ay magagawa na ng financial statement para makapag-report tayo ng tama sa ating taxes. Kasi bayaran na po ng taxes ng July. So, kailangan ma-prepare na po ang mga computations natin para tama ang ating pagpa-file. So, ang bank charges expense ay 100 pesos. Siyempre, meron pong interest. Yung interest po, hindi kasali kasi sa operations mo yon. So, inilagay ko siya as non-operating income. Tapos, kung gusto mo lagyan ng DAS, bank interest, nasa sa iyo, lalo na kung substantial yung interest. So, lalagyan mo bank interest. Ganun po yon sa dulo. Eh since yan lang naman po ang ating operating income, so non-operating income, so nilagay ko na lang po credit, non-operating income, 50. Usually talagang mas mababa po yung interest kaysa po sa charges. So, kaltas ka pa ng 50. Usually. Okay po? Siyempre kapag lumalaki na pera mo, nagta-time deposit ka na dyan, ganyan. So, sa sayo yun. Kung halimbawa, non-operating income, interest on savings, interest on time deposits, o interest on third currency. Third currency ang tawag nila doon sa mga foreign na deposits. Halimbawa, dollar, yen, ganyan. Malay mo, magkakaroon ka rin ng ganyan dahil ikaw ay nag-export na. So, ngayon, next, tapos mo na yung bank reconciliation, tapos mo na, nakita mo na eksakto naman yung pera, nabawasan lang ng 50 pesos dahil doon sa bank charges. 50, bakit 50 pesos? Di ba 100 yung bank charge, mayroon ka interest na 50 o di 50 ang nabawas sa totoong pera mo. Pero nai-record naman mo na siya as expenses. So, okay na siya. Then next is cash on hand. Hindi naman pwede yung cash on hand nandyan lang at nilalagay mo lang sa baol o sa kaha na hindi mo man lang binibilang. Siyempre, binibilang mo po yun. So, end of the quarter, end of the month, bibilangin mo, i-reconcile mo, another reconciliation yon kung magkano yung natanggap mong pera sa libro at saka yung hawak mong pera. Halimbawa lang po, halimbawa lang, yung pera mo pala ay kulang. Kulang ng 300. So, naglagay po ako ng 300. Ito po. Okay. So, cash shortage expense. May nangupit ng 300. So, nilagay mo siya as cash shortage expense. Siyempre, dideduct mo sa cash on hand. Ngayon, napansin mo, meron kang hindi nagbabayad na pautang mo na worth 2,000. So, saan mo ilalagay yon? Bad debt expense, 2,000. Tapos, allowable for doubtful accounts. Itong allowable for doubtful accounts, imaminus mo doon sa accounts receivable mo diyan sa iyong assets, di ba? So, therefore, meron din tayong adjustment dito sa ating
accounts receivable. Saan na ba yung accounts receivable natin? Ito, accounts receivable. Ito yung allowance for doubtful accounts. Ima-minus po yan. Ima-minus po yan. So, yung prepaid rent mo, meron din yan. Di ba every month, yung June mo, yung binayaran mo ng June 1, di ba mauubos na yan ng June 30? So, gagawa ka rin po ng expense doon sa prepaid na yon. Ito po yon. So, rent expense 10,000, prepaid rent 10,000. I-adjust mo na. Pero hindi ka muna gagawa ng prepaid rent kasi adjustment to. Pagkatapos mo nang magawa yung mga lahat mong gagawin, saka ka ulit magsimula ng panibago. Siyempre, nandun na yung prepaid rent mo na kasi magbabayad ka na ng July 1 to July 30. July 31 na rent mo. Pero yan lang po kasi yung na-consume mo, kaya yan lang po muna at ilalagay. Tapos yung insurance, nagbayad ka ng insurance last month yata yon. So nandiyan po siya sa insurance. Makikita mo dito sa ledger mo, kaya sa ledger ka titingin. Dahil naglagay ka na diyan nabalanse mo na nga yung di ba, trial balance. So prepaid insurance 12 months yan usually. So, divided by 12, kaya 2,833 po yung isang buwan na nagastos mo doon sa prepayments mo ng insurance. Kaya debit insurance expense, 2,083.33. Prepaid insurance, 2,083.33. So, tinanggal mo na siya doon sa asset mo na prepaid insurance. Ngayon, siyempre, yung supplies mo, nauubos. Meron ba naman supplies na hindi nauubos? Ibig sabihin, wala kang operation. Hindi ka man lang nakabenta nun. Di ba? Meron kang mga packaging and so forth. Tapos, pinagsama-sama na natin ng office saka sa packaging, di ba? So, yan na po lahat. General na supplies yan. So, nakita mo, nung binilang mo lahat ng supplies mo, may 80,000 pesos worth pa yung supply mo. So, check natin yung supplies kung magkano ba ang lumabas sa trial balance. Pwede ka tumingin sa trial balance. Ano po? Ako kasi katabi na dito yung ledger kaysa ledger na ako tumitingin. So nakita natin na meron ka palang balance na 103,000 na na dati na nagastos mo sa office supplies. Tapos nung binilang mo may 80,000 pang natitira. So may nagastos ka talaga na 23,000. So meron kang supplies expense, debit. Susulat mo na yung debit mong supplies expense. I-minus mo na sa office supplies 23,000. Okay? So, mag-mute lang po. So, ngayon, siyempre, as usual, yung mga depreciation. So, nakita mo yung salon, yung equipment mo sa salon, di ba? May binili na worth 300,000. Tapos, noon lang nabili lang last month. So, gumawa ka na ng adjusting entry mo. Ginawa natin, tignan natin kung ano computation ko kung bakit 5,000 kinalabasan. So, ang computation ko po is 300,000 divided by 60 months. So, ang 60 months is 5 years. Yun. Equals 5,000 per month. So, yan na po. Depreciation expense, tapos 5,000. Pagdating dito sa isa, depreciation expense ng sumunod sa salon. Anong sumunod? Sa salon po ay laptop muna. Laptop. Bakit wala sa mukhang wala adjusting entries ng laptop? Check ko po Salon, cellphone. Wala po. Bakit? Kasi po nag-adjust ka na dito nung sa sa general journal mo, hindi actually adjustment, nag-entry ka O depreciation expense 10,000, accumulated depreciation laptop 10,000. Di ba June 30 mo ginawa? So hindi mo na siya adjust, di doble na yung accumulated depreciation o depreciation expense mo. Pagdating sa laptop, kung maggagawa ka pa na adjusting entry niya, nagawa mo na siya. So sinadya ko po yan na nandiyan para hindi lumabas sa adjusting entry kasi baka mangyari po yan sa inyo. Kaya meron ka nang nasulat. Kaya wag mo nang ulitin. So ano pa ang next doon sa depreciation, i-depreciate natin na equipment? Laptop, cellphone.
Bumili ka 12,000 cellphone, tapos ang monthly mo is 500 na accumulated depreciation. Yan yung kwenta mo. Pero pagdating sa depreciation, dito, bakit hindi 500? Ayan. Bakit hindi 500? 250 lang. Okay, balikan natin yung history mo dito sa cellphone na yan. Kasi ang cellphone ay nabili mo ng kalahati ng buwan. Yung A15 na. So, asan ba dito yung depreciation? So, vehicle, cellphone. So, June 15, naglagay ka na ng depreciation for the past 1 month. So, meron ka na po, 500. From June 16 to June 30, wala pa po yan depreciation expense. I-close mo na yung libro ng first quarter. So, kailangan mo siyang i-record. Nakuha nyo? Ng kalahating buwan na lang kasi yan lang ang kulang mo sa recording ng depreciation expense mo dito sa cellphone. Sana po nakukuha nyo, hindi ko kayo nakikita, wala man lang nakikitang tumatango-tango kasi puro picture. Puro picture ang aking nakikita. So, kaya 250 lang po yung inilagay. Kasi up to June 30 lang. Ang depreciation mo kasi nung June ay hanggang June 15. So, kulang ka ng 15 days. Kaya, ayan po, yun. Okay, so nakikita, i-highlight ko lang po. Ayan. Tapos, this time, yung vehicle mo ay i-depreciate mo na siya. Actually, may depreciation. Teka, tingnan natin. Nung June 1, ay nagbayad ka na ng ano mo, ng vehicle mo pala. Ito po nangyari. Nung June 1, nagbayad ka, tapos meron kang interest. Usually, ang payment ng ano, ay buong June yan. Ganyan. Or kung every first day of the month, edi sa July 1 ka pa maglalagay ng payment. Okay, so tignan po natin ng adjusting entries po natin dito. Ay depreciation expense, 15,000. Accumulated depreciation ng vehicle, naglagay ka na to adjust vehicle depreciation. Okay, so yun po yun. So naayos na po natin. Ang next natin gagawin ay ililipat na po natin. So, bank charges expense sa ledger. Gagawa tayo ng ledger niya. Okay? So, bank charges. Kasi nagawa kong bank charges dito. Bank charges expense debit. So, 500. Tama? Ay! 100. Nasobrahan. Okay. So, 851. Yung usual na ginagawa mo sa pagle-ledger, yung pa din po. 851. Pero this time, ang pangalan na po niya ay, balikan po natin ng bank adjusting entries. Nasa more or less GJ page 4 na po tayo na ginagawa yung adjusting entries. Kasi every month po yung pages, so nakatatlong buwan po tayo, pero actually 6 na buwan na dapat yan kasi, hindi pala, April, May, June, nakatatlong buwan, tatlo, dapat, hindi na, pang ano na dapat to, pang 7, pero hayaan mo na, nandyan na eh. So, 100. Nilagay po natin. Ngayon, saan tinanggal yung 100? Sa cash in bank. So, ilagay na po natin dito sa ledger yung cash in bank. Ito po yon 100. Okay po. Balik po tayo dito. Sa cash in bank, meron kang interest na 50. So, nilagay mo po dito, debit cash in bank, 50. Ayan na po yun. Adjusting entry. AJE ang nilagay po, pero dapat buuin mo yan ha. Adjusting entries. Adjusting entry. AJE. So, ito po yun. 50. Okay? So, balik po tayo sa hindi ko na pinapansin po yung post reference ha para mapabilis lang tayo kasi ang hirap gumawa ng financial statement, ang hirap mag-explain doon. Mas matatagalan tayo doon. So,
Meron ka pa po, cash in, cash on hand, ay meron kang shortage na 300. So, gagawa ka ulit ng ano mo dito sa cash shortage expense, 300. Yan po yun. So, siyempre, sa cash on hand, mag-credit ka ng 300. Ito po yun, 300. Okay? AJE, 300. Okay. Ay, sumobra. So, tapos na natin yan. Yung bad debt expense, gagawa ka ulit ng ledger kasi wala pa tayong bad debt expense nung time na yun eh. Nung last time to. Bank charges, asan na ba si bad debt? Ah, bad debt expense, ito po yun, 2,000. Tapos, allowable for doubtful accounts, gumawa ka rin ng ledger nun kasi ngayon lang tayo nagkaroon yan. Ito po, credit, 2,000. Okay? Adjusting entries. Lagay nyo adjusting entries para hindi kayo malito. Actually, kahit naglalagay ako niyan, nalilito pa din ako eh. Normal lang yun sa tao. Meron ba naman taong walang lito? Rent. Ngayon, di ba meron kang prepaid rent noong June 1? So, yung expense na yon ay iyon na pong babalik ta rin. So, rent expense, pupunta ka sa rent expense na yon para ilagay yung 10,000 sa adjusting entries. Tapos, sa prepaid rent, adjusting entry, 10,000. Ayan. So, wala ka ng prepaid rent. Ubus na. Na-close mo na. Parang ganon. Okay. So, tapos na natin sa rent. Insurance expense. Hindi ba ako bumalik? Parang bumalik ako, no? Insurance expense, yan po yun, 2,000. Tama. Parang bumalik ako, no? Supplies expense, nagre-record na pala tayo. Okay. Insurance expense, 2,000. Kita nyo, nalito ako. Yung explanation ko sa simula kanina sa adjusting entries na paghalo ko itong pagpasok natin ng ano. So, insurance expense. Accounts receivable. Office supplies. Ika po ha. Prepaid insurance. Saan na ba? Prepaid insurance. Ito po, nakalagay na po dyan. Mamaminus mamaya yan para sa adjusted balance. Okay, mamaya natin gawin lahat yan. Sabay-sabay. Sa supplies, 23,000. So, sa supplies expense, 23,000. Tapos, yung sa supplies natin, prepaid. Hindi pala, supplies. Office supplies, 23,000. Ayan po yun. Okay. So, pag minus mo, ito na po yung adjusted balance. Mamaya po. Ayos natin yan. Yung mga depreciation expense ni Salon na 5,000. 5,000, meron na tayong depreciation expense dito. Ito si Salon, 5,000. Siyempre, gagawa ka ng accumulated depreciation ni Salon, 5,000. Ayan po yun. Okay? So, next is depreciation expense ni cellphone na 250.
So, punta ka sa depreciation expense. Sa lahat ng bookkeeping, ledger ang tutulugan ko. Kaya gumawa ako ng sa Excel ng punta ledger lahat yung mga ginagawa ko na journal entry. May sarili akong Excel kahit papaano na ginawa. Para hindi ko minamano-mano ito. Antok talaga ako dyan. Nalilito. 250 cellphone. Siyempre, lalagay mo dito sa cellphone. Equipment, accumulated depreciation. Ito po, 250. So, nailagay na. Ngayon, ang next natin na depreciation expense ay yung vehicle na 15,000. Depreciation expense, nasaan ka na? 15,000. Tapos punta ka sa accumulated depreciation ni vehicle 15,000. Ito po. Okay. So, adjusting entry niya 15,000. So, okay. So, i-add na po natin. Iayos na po natin. Actually, nagawa ko na po yan. Adjusted balance. I-total. Sandali lang po. Total natin to. Yan. Total nyo yung balance. So, yan po yung total niya. And then, i-minus nyo po ito, minus, ito, 100. Ayan na po ang bagong balance. Adjusted balance. So, itong adjusted balance nito, syempre, ito po yung balance niya. Minus po ito, 300. Oops, mali. False. Ito. Ay. Ito, minus. Ito. Yan na po yung bago niyang balance, adjusted balance. Ito po yung dati. Hindi naman nagalaw. Ito lang nadagdag, 2,000. So, ito na zero out na kasi yung balance na 10,000. Tapos nag-adjust pa tayo ng another 10,000 kaya zero na po ito. Tapos, itong 25,000 minus 2,083 kaya 22,916 na lang dahil sa adjustment. Tapos, ganun din dito sa supplies dahil sa adjustment. 103,000 minus 23, ito po, 80,000 natitira. So, as is, yung equipment, as is yung kanyang, yung salon, ito, bagong adjustment, so nadagdag. As is din yung laptop. Dahil meron na po tayong adjusting entry ng laptop plus itong June 30 na nagawa. So, actually, hindi adjusting entry. Talagang journal entry ang ginawa. So, nandyan na po. So, 40,000 na lahat kasi inad. Walang ima-minus. So, yung cellphone, 12,000. I-add na po natin yung 250 para sa adjusted balance niya. Entry. Oops, kamali ako. Sorry. Oops, kamali ako. Sorry. 1,250. 1 million. Adjusted balance po nito. 15,000. Adjusting entry. So, 30,000 na po ito. Adjusted balance po ito. Pakipatay po at nag-e-echo na po tayo. Ayan. Paki-mute lang po, paki-mute. Nag-e-echo po tayo. Kaya i-mute nyo po ang cellphone niyo. So, ito po yung dati na po ito na balanse na po natin yan. Bakit hindi inaano itong EWT, ina-adjust? I-adjust mo yan o i-record mo yan kapag nagbayad ka na, hawak mo pa yan, kaya utang mo pa yan. Okay, ito po yung total. Ito po yung balance din noon, sa trial balance. Si unearned, nawala na yan. Tapos si percentage tax, ganun pa din. So, si owner's capital, yung pa din sa ngayon. Pero sa closing entry, meron mangyayari dyan. Okay. Actually, wala naman tayong adjustment dito sa expenses kanina. Doon lang sa binuksan natin mga ledger, pero i-check na rin po natin. Okay po.
So adjusted balance po ito, yung balance plus ano, so 30,000 po ito. Sa rent expense, nadagdagan yung expenses po natin. Kasi ito yung kabalanse niya. So, salaries and wages, wala naman dyan. Advertising, wala po. Itong adjusted balance na po ay i-add na po natin lahat itong yung dating sa trial balance hanggang sa adjusted. Mga entries, also 66,250 po yung depreciation expense. 55 po pa rin yung balance noon. 250, 3589. So, bakit 3589 yan? Kasi inad lahat. Ayun pa rin yung ano, walang adjustment yan. So, itong supplies expense, ito na po yung nagawa, naubos na expenses. Insurance expense, hindi pala naka-record. I-record po natin. Mabuti nakita natin. Insurance expense. Saan na ba yung insurance expense dito? 2,083. .30. Okay. So, patapos na po tayo para sa adjusted. Wala pa yung income summary. Wala pa yan. Wala pa yan. Okay. So, tignan na po natin ang ating adjusted trial balance. Okay. Sana nawa ito i-balance. Okay. So, ilalagay na po natin yung totoong balance, adjusted balance na ng ating cash in bank. Kung tama computation po natin, ay tatama po tayo. Tapos, yung cash on hand. Minsan, ang pinakamali mo na lang dito, yung pag-transfer mo eh. Allowance for doubtful. Yung prepaid, wala na po ito kasi zero. Zero na po ito. Meron pa ba dito? Accumulated depreciation ni cellphone. Gising pa ba kayo? Pati salita ko, inaantok na din. Ano ba yun? Ano ba yung hinahanap natin? Accumulated depreciation cellphone. Cellphone. Parang ayaw nyo nang makinig. Accumulated depreciation cellphone. Okay. So, tignan natin. Non-operating income. So, meron po tayong non-operating income. So, ito ay credit. Nilagay ko po dito sa dulo. Sana nandiyan. Parang hindi ko na isulat kanina. Non-operating income. Ito po. So, 50. Ay, mali. Ay, tama. Teka, teka, teka. Teka po ha, teka. Wala kasing laban, kaya po, teka, teka, nalito ako. Kaya zero lumalabas kasi walang laman, walang nakalagay. Drawing, non-operating income. Lagyan na natin ng laman. Dapat may lalabas na 50 doon. Kung wala, manumanuhin ko na. Ayun, 50. So, rent expense. So, nabago po yan. Rent expense. Dumami kasi dahil sa adjustment natin. Teka, nandito yata sa taas. 30,000. Next, depreciation expense. Dumami rin to dahil sa ating adjustment. Bank charges expense. O, nagkaroon na tayo niyan. So, humaba ang ating
Bank charges, 100. Cost shortage, supplies expense. Saan si supplies expense? Insurance supplies expense. Tapos insurance expense, nadagdagan na rin tayo niya. Tapos may isa pa yata. Bad debt. So si bad debt ay 2,000. Kunin pa rin natin dito yung kanyang formula. Meron pa ba? Kung hindi balanse, meron pa tayong mukhang hindi balanse. Meron tayo ditong nakaligtaan. Malamang yung accumulated depreciation ni vehicle. Yung pong ating nakaligtaan. Ayan, balance na po ang ating adjusted trial balance. Okay, so dahil balance na, dyan ka sa adjusted trial balance gagawa ng financial statement. Ang uunahin mo, bahala ka kung alin ang unahin mo, balance sheet o income statement. Pero hindi po pwedeng hindi mauna income statement. Kasi nandoon yung kailangan mo sa balance sheet, yung net income. So, unahin mo talaga income statement. Ang income statement ay lahat po ng nandiyan ay binubuo yan ng mga temporary accounts. Okay? Ito lahat, yung temporary accounts. Kaya linagyan ko ng color, itong kulay green. Kaya po, dapat kapag nag-ayos ka sa trial balance mo, ayusin mo na ng ganyan para hindi ka na mahirapan pa. Parang naglilipat-lipat ka na lang. Okay? So, service revenue, yun po yung sales, gross sales naman kapag ikaw ay merchandising o online seller, 1,995. Yan po yun. Yung operating income, mamaya po. Okay? Mamaya. Kasi hindi nga siya, non-operating nga siya. So, hindi siya kasali dito sa operating revenues at saka expenses. So, unahin muna natin itong ating operation na business na mga expenses at saka income. So, less sales return and allowances. Yun po yung 350 po doon. Ito po yun. Okay. So, iniless mo para lumabas yung net sales. Ganyan po lagi ang formula niyan. Okay? So, po pwedeng may less discounts ka pa dyan. So, tatlo lang po ang nandyan sa taas. Mo ay dalawa lang, discount at saka SRA, sales return and allowances. Yun lang po ang lalabas dyan. Wala na pong iba. So, ito po yung net sale. Okay, 1,194,650. Okay, so ganito po 'yan. Itong net sale natin sa accounting, ito po yung gross sale sa taxation. O parang may aangal. Sorry kung may aangal. Basahin niyo na lang po o tingnan niyo na lang. Basta pagdating sa taxation, pag sinabing gross sale sa taxation, ito po yon net sale. Ayan, binago ko lang pero parehas lang ibig ko sabihin. Bakit? Iba ang gross sale natin. Ito, di ba? 1,195. Iba, di ba? Net sale natin yan. Paano naging gross ang net? O, di ba? Basta sa taxation ko, pag sinabi niya gross sale, ito yon net sale natin sa accounting. O, yun, wag ka na magtanong. Sumunod ka na lang. Hindi. Tingnan niyo po yung form. Ang nakalagay po doon is gross sale, then open and close parenthesis, net of sales. Doon sa quarterly. Pagdating sa annual, nakalagay na po doon yung gross sale, less SRA, saka discounts. Ganon, di ba? Na itemize. Yung po yun, kaya po itemize ang tinatawag ng taxation. Kasi po gusto niya i-itemize mo, ang accounting, itemize po ang accounting. Ina-itemize, ibig sabihin nun, iniisa-isa mo.
Yun po ibig sabihin ng itemize. Kaya kita mo, tayo lahat, pag nag-register ka, wala kang sasabihin sa BIR, automatic, ikaw ay itemized. Graduated itemized. O, yun. Kasi, i-itemize mo. Kaya kita mo yung DNBE. Itemize po ang DNBE. Ito rin po yung gagawin ng DNBE. Kasi magre-report ka ng financial statement. Paano mo i-report ang financial statement mo kung wala kang itemized na mga ganito? O, di ba? Hindi mo in-itemize. Ano susulat mo doon? Tatlo lang. Yung cash, yung sale. Tapos, ganun lang. Wala na. Ibig sabihin ng itemize, kung meron kang iba-ibang deductions o iba-ibang expenses, isa-isahin mo yun. Yun. Okay po? Sana po na-gets. Pasensya na, alam ko naman hindi kayo maayos po ang inyong pananaw sa buhay sa inyong pag-iisip. Ibig sabihin, nakakaintindi po kayo. Hindi kayo bata. Nakakaintindi kayo. So, yun. So, less operating expenses. Ito na yung OPEX. OPEX ang tawag namin kapag nag-uusap-usap sa GC. Baka hindi mo alam ibig sabihin ng OPEX, operating expenses. Yung SRA po, minsan nagsasabi kami SRA, yun po yung sales return and allowances. Okay, yung SD, yun po yung sales discount, hindi po yung sworn declaration. Okay, minsan napapag-interchange yun, parehas na SD po yun eh. Tignan mo na lang ang context. Kaya nga po, basa-basahin mo yung context para malaman mo kung ano ibig sabihin ng SD. Kung ang pinag-uusapan yung ipapasa na, at ipapanotarize, ibig sabihin nun ay yung sworn declaration yon. Okay, kung pinag-uusapan natin ay sales, yung SD na yon ay sales discount. Para wala nang tanungan, alam mo na kaagad ang mga jargons. Okay, jargon sa mga bookkeepers. Okay, so isa-isay mo na. Nakalagay po doon yung fuel, lipat expense, nilipat mo na isa-isa. Kung ano po ang nandito sa adjusted trial balance mo, yun din po yung ilalagay mo dyan. Wala nang iba. So, itong total mo dito, ito total mo yan, yung operating expenses. At yan yung formula mo, less mo daw dito sa net of sale. So, niless mo na po. Ito yung net of sale. Ito yung total ng operating expenses. Ang lumalabas po, operating income. Ito po ang tawag ay operating income. Okay? So kung ikaw ay merong cost of service o di kaya cost of goods sold naman pagdating sa merchandising, dito po sa gitna ilalagay ang cost COGS. Ayan. Sisingit ko lang po para makita niyo lang. Cost of goods sold o di kaya cost of sales, cost of service kasi ikaw po ay nasa service sector po tayo ngayon, dito po ilalagay at yun ay imaminus mo dito sa net sale. Pag minus mo, ang tawag po doon ay gross income bago ka mag-minus ng operating expenses. Gets nyo po? Dahil wala tayong cost of service at hindi naman tayo merchandising kaya tayo walang cost of goods sold, kaya po wala dyan. Okay? Kaya wala. Baka nagtataka kayo, bakit kakaiba itong nakikita nyo? Kakaiba po kasi nasa service sector po tayo. Yan na nga po, lumabas na ang ating operating income. Ito na po. Saan galing operating income mo? Minus mo yung OPEX doon sa net sale. Laki ng income mo, 914,327.17 para sa isang quarter lang. At sa tingin ko, baka mag-bat ka na, nasa third quarter ka pa lang. Parang gano'n, di ba? Net sale mo is 1 million na eh. So, baka pagdating mo sa second quarter ka pala. So, baka end of the year, bat ka na. Pag-pray mo na hindi ka mag-bat, kaya wag ka muna magbenta. Biglang ganun, no? Baliktad na prayer mo ngayon. Pray ka ng pray na dumami customers mo. Pagkatapos, nung magbabat ka na, pray ka naman na wala muna sanang bumibili. Okay, sarap, no? Hindi maintindihan. Hindi, hindi maintindihan. Hindi maintindihan ang gusto. Okay, so, yun na po net income. Tapos, idagdag na po natin yung non-operating income mo. Actually, ang non-operating income, hindi lang yan, meron din non-operating expenses. So, kunin mo yung, halimbawa, i-less mo yung expenses, non-operating expenses sa non-operating income at kung ano yung net nun sa non-operating ano mo, income or expenses mo, i-plus or i-minus mo dito sa operating income mo. So, ito ang net
income before income tax. Okay, 914,377 kasi po nataon na tayo ay nagkaroon ng interest sa bangko na 50 pesos kaya po lumaki ng konti ang net income. So, paano computing? Ito na po. Dito po tayo muna sa graduated itemized. Kasi itemized po tayo, so graduated itemized po tayo. Wag niyo ang ating unang i-compute. Huwag niyong kakalimutan na meron kang 3% percentage tax. Saan nakuha tong 3% percentage tax? 3% po ng net sales. Ito po yun. So, ito, lipin ko po ito. Sige. Ito, net sales times, di ba? Dali-dali lang yan. 3%. Yan ang percentage tax mo. Payable. So, tingnan mo kung tama ang nanditong nakalagay sa OPEX mo, ang percentage tax payable mo o expense mo kasi parehas lang yung payable sa expense mo sa yung amount. Okay, so 35,839.50. So eksakto po. Okay? So pagdating dito sa adjusted trial balance mo 35,839.50. Okay, tama computation mo. Paano kung mali? Sundin mo itong computation mo ngayon dito dahil lumabas na yung net sale mo. Malay mo, ang naging computation mo ay dito sa service revenue. Kung mali, gawa ka ng adjusting entries para may ayos po. Balikan mo yung adjusting entries mo, ayusin mo ang ledger mo, ayusin mo ang adjusted trial balance mo bago ka po dumating dyan. Hey, so check naman. Okay naman siya. So paano ngayon, itong net income mo na 914,377 ay 914,377.17. So dadali mo siya sa tax table. Ito po ang tax table. Sana nakikita niyo. Ito po yun ha. Itong picture na to. Ito ang Train Law or 2023 tax table. So lahat daw ng not over or below 250,000 na income, net income po ha, hindi tayo nag-uusap ito ng 8%, net income ay zero ang rate. So kung ang kita mo lang dito ay 249,000 sa 250,000 and below, zero. Okay, over 250,000, so kapag 250,001 and 1 peso, yung net income mo, dito ka na magko-compute. So ano ka daw, 15% daw yung above 250,000 pero hindi over 400,000. So sabihin na lang natin na yung 250,001 less 250,000, yung 1 na yon ay 15%. I-times mo sa 15%. Okay, sa case po natin na umabot po ng 914,000, ito po, ito, over 800,000 but not over 2 million. So meron tayong 102,500. Ito po yun, 102,500. Okay, sana po nakikita nyo. Lagyan ko ng kulay. Kasi baka yung malilit ng cellphone. Ayan. Ito, dito ko kinuha sa tax table. Plus, yung sobra sa 800,000, i-times mo ng 25%. So, yung sobra, so mag-minus muna tayo. Yung 914,377 minus 800,000. Ito po, sana susundan nyo. Sige, lalagay ko dito. Ito po yung net income. Sabi niya, minusan mo daw ng 250 to 800,000. So, ano na lang po ang natitira? Yun. Ay 114,000. Dito mo i-times yung 25%. So, 25. So, dito na tayo mag-times. 25% equals ito times 25% ay 28,594.29. So, ito po yun. Okay? Ngayon, i-add mo itong dalawa. Ito po ang income tax mo. 131,094.29. Plus, yan yung sa 1701
1701. Kasi itemized 1701 po ang gagamitin na form. Yan ang babayaran mo sa 1701 mo. Q kung quarterly. Pag annually, 1701 lang. Walang A. Walang A. Tapos, meron ka pang babayaran na 2551Q kung quarterly. Ayan. 35,839.50. Okay. Gets. So, yan na yung net income mo. So, yan po ang i-retain natin sa ating hanggang matapos ang ating pag-aaral. Ngayon, kapag ikaw naman ay OSD, ang OSD po ay hindi itemized. Okay? So, pero graduated siya. Graduated OSD. So, ito pong 1,194,650 ay yung pong net sale. I-less mo ng 40% times 40%, i-less, then less, 1,194,000. So, ang natitira ay yung 60%. Ito po yun, 716,790. So, ito yung 60%. Ito yung 60% po ha. Kaya kung gusto mo, diretsuhin mo ang computation mo, 60% na kunin mo at yung 60%, yun yung dadali mo sa tax table. Tax table po ulit kasi graduated nga po. Ay, i-compute mo na yung tax mo. 716. So, ang 716,000 ay above 400,000 itong bracket na to, but not over 800,000. So, nandito ka sa bracket na to. So, gawin po natin itong kagaya ng ginawa natin kanina. 716 pala, 1,000, 790 minus, teka, tama, minus 400,000 kasi over 400,000 minus 400,000. So, gawin na po natin. So, 316,794. Ito ang i-times mo daw ng 20%. Okay? Ng 20%. So, ito times 20% ay 63,358. Yung 22,000 ay galing po dito. Kaya 22,000 plus 20%. Kaya lumabas 63 plus 22,500. Ang babayaran mo po ay 85,858 na income tax. Pero magbabayad ka pa rin ng percentage tax. This time, 1701A na ang gagamitin mo. Or kung quarterly ito, 1701Q. Tapos, percentage tax mo, 2551Q. Okay? Okay na. Pwede na. Okay na. Lipat na tayo. 8% naman. Ayan, kukumpletuhin ko na ang pag-compute. Pag-compute lang po ito. So, kung ganoon, makukumpara mo na ito ngayon dito. Alin ang mas maganda sa'yo kapag umabot ka ng 900,000 nakita. Ayan. So, malalaman mo na 8%. Ang 8% ay nakabase sa net of sale. Ito ay para sa mga hindi mixed income earner. Okay? Hindi mixed income earner. Iba ang computation ng mixed income earner. Ano po? So, ang gamit mo dito is 1701A na form. Yung net of sale time less 250,000 equals 904,650 times 8%. Kaya ang income tax mo ay 75,572. Pero wala ka naman percentage tax. Okay? So, compare mo 8% or dito sa graduated itemized, mukhang mas maganda ang 8%. Mukha. Ganon din po dito. Hindi absolute kasi nag-iiba-iba yung numbers natin, amount natin, kaya hindi ko masasabi na, oy, maganda 8%. 8% ka na. Hindi po. Kung marunong ka magkwenta, makikwenta mo na po ang iyong kikitain sa future. Di ba may ganon? May ibang ganon.
Alam na nila, kita nila sa future. Kaya nga may nagsabi sa akin, pwede ba ako magbayad ng advance na percentage tax? Halimbawa, ano pa lang ako ngayon, May pa lang, pwede ko na bang bayaran percentage tax ko na second quarter? Sagot ko sa kanya, paano mo nalaman kung magkano gross income mo? Eh wala pang July, ay wala pang June. Ibig sabihin nun, yung nagtatanong, medyo ano na yon, meron na siyang record. Okay, so, ito na. Ah, saan na ba tayo? Daldal ko, no? Okay, nasa sayo kung basta marunong kang mag-compute, i-compute mo. So, lumalabas ang OSD, 8% ay sa net sale nakakompute, hindi sa net income. Pagdating sa BNBE, ganun din. Sa net sale, nakakompute, pero 3% lang. So, lumalabas, ang BNBE ay pinakamababa sa kanilang apat. Okay. Kailan mas mababa ang itemized? Kasi po ang BNBE saka itemized graduated, mukhang dyan naglalaban yan eh. Kung may mga kung yan, kung lalo na kung sa merchandising, kung ang mga suppliers mo merong may resibo, marami ka pang mamaminus. Baka ano yan, BMBE sa graduated sa merchandising. Pero pagdating sa services, wala ka kasi nun eh. Wala ka kasing costs, wala ka bihira yung cost of sale. So, cost of service. So, BMBE ang the best para sa akin. Sa ngayon dito. Sa sitwasyon natin ngayon dito. Depende sa sitwasyon. So ngayon, paano kinompute ang BNBE? 3% po ng net of sale. Wala ka nang babayaran pang income tax dahil ikaw ay exempted. Naintindihan? Paulit-ulit tayong naggaganito, nagko-compute-compute, tapos after 2 weeks may magtatanong ulit, sasabihin natin panoorin nyo yung part 5. Nandun ang computation. Paano kung mixed income earner po ako? Ako may compensation. Ito, 8% po yung aking business. Ayun, nasarap ano? Di wala kang 250 na less, diretso. 1,194,650. 8% po nun. Yun ang babayaran. Okay? Bakit wala akong less na 250? Unfair. Hindi po unfair kasi nagamit nyo na po dun sa compensation yung 250. Graduated po kasi yung computation doon sa compensation nyo. Kaya nandiyan na po, di ba? Not over 250,000 is zero tax rate. So nagamit nyo na po doon. Okay? So wala nang aangal. Kaya kung mas maganda sa mga mixed income earners ay BNBE. Kasi 'di ba diretso na yung 8% sa net of sale? 8% yun net of sale. BNBE, net of sale din 3%. O alin ang mas mataas? Common sense, 3, tatlo o 8? Di BNBE ka na, hindi ka na magtatanong yan. Okay? Hindi ka na magtatanong. Mas parehas na net of sale ang basehan. Wala kang less 250. Ano mas maliit? 3 o 8? Siyempre 3. Kaya kapag mixed income earner ka, BNB ka na. Okay? So biglang parang galit parang galit pa eh. Paano? Hindi ko na mabilang ang nagtanong sa akin yan. Ulit-ulit. Yan lang, common sense, di ba? Okay? So, lahat ng permanent account nasa balance sheet. So ito po 'yon. Ngayon, ganito naman po ayos. Siyempre, di ba? Asset is equals to liability plus equity o plus capital. Okay, so siyempre unahin mo yung asset. So cash in bank, andun po, kinuha natin yung cash in bank doon sa adjusted trial balance. Cash on hand, lahat po ng asset, lalagay na po natin. Oops. Yun po. Tapos yung accounts receivable, less yung allowable for doubtful accounts, kaya po 38 na lang. Okay. Magkakasama yan lagi-lagi hanggang sa maubos. Okay? Yung accounts receivable. Tapos prepaid insurance, nandun na rin po. Yung office supplies, nandyan na rin. Yung natitira pang office supplies, yung natitira pang insurance. Yung equipment na salon, i-less mo na yung accumulated depreciation na 5,000, 295 na po siya.
Yung laptop na 50,000 may accumulated depreciation na 40, kaya 10,000 na lang po siya. Yung equipment mong cellphone, 12,000, meron kang accumulated na 1,250, kaya 10,750. Yung vehicle mong 1 million ay mag-depreciate na ng 30,000, kaya 970,000 na lang siya. Pag inad mo lahat ang asset, total asset mo is 5.7 million plus. Okay? So kailangan, kasi ang ating equation ay asset is equals, so ibig sabihin ng balance equals to liability plus equity. So kailangan tong liability at equity mo ay kasing total din ng 5.7 million. So ito yung liabilities mo, yung EWT na rent, 2,000, EWT salaries, 3,000. Saan galing ang mga yan? Doon po sa adjusted trial balance. Sige, tignan po natin. Baka kasi nalilito na po kayo. May ganun po, may ganun. Nalilito talaga. So, pabalik-balik po tayo. Yung mga hindi nalilito, ano na lang po tayo, ha? Pasensyahan na lang. Ito, 2,000, 3,000, accounts payable, ito po, percentage tax payable, owner's capital, ayan po yun. Okay? So, nandito po sila, nilipat lang po natin. Doon muna tayo sa payable. I-add mo lahat yung mga liabilities, ito po yun. 1.3 million plus. Tapos yung owner's capital, i-minus mo yung drawings kasi meron pong drawings, nanguha ka ng personal mo na pera sa iyong negosyo, ng 10,000. O di kaya, balik rin natin para maganda naman ang dating. Yung negosyo mo ay nagbayad na ng utang niya sa iyo ng kahit papanong 10,000. Oh, 'yun, di ba? Kasi sabi nila ang equity daw o yung capital ay utang ng negosyo mo 'yan sa sarili mo, sa iyo. Kasi separate, di ba? Separate ang business sa personal. So therefore, yung capital mo doon, utang niya sa iyo. So nagbayad na siya kahit papaano, 10,000. Okay, so i-minus mo. Plus, i-plus mo na yung net income. Saan mo kinuha yung net income? Ito po, 914,377. Huwag niyo munang i-minus yung income tax, ha? Ito po, kinuha na yung net income. Inilagay na po doon. Kaya nung inad mo yung equity, ay ito na po. So, equity plus liability equals 5.7. So, balance po. Okay po. Okay, so punta na po tayo dito sa cash flow. So, punta na tayo dito. Cash received from sales. Ayan po, 1194650. Tingnan ko nga kung ito ay net. Okay, net na po. Okay, so ibig sabihin hindi na natin problemahin yung sales discount saka SRA. SRA ay sales return and allowances. Okay. Cash paid to operating activities, 280,000. Saan kinuha po yan? Ay ito po. 280,322.83. Less nyo po yun. Tapos, i-add nyo yung non-operating income na 50. Kaya, lumalabas po ang net cash provided by operating activity ay 914,377. Yung paglagay po natin ng net cash provided by operating and non-operating activity dapat. Kasi may kasamang non-operating non-operational income Dapat merong i-specify. Ganun po sa accounting, sa bookkeeping. Kasi ito, binabasa po ito ng ibang tao, hindi ikaw. So, i-present mo ito in such a way na naintindihan nila ng maayos. Okay? So, ilalagay po yon. Kaya detalyado. Kaya yun po yung gusto ko, detalyado. Gross ako nag-ano at kung merong ilalagay ko po doon sa expenses. Okay. Cash flow from investing activity. Ito yung mga binili mo kasi nag-invest ka, di ba? Bumili ka ng sasakyan, bumili ka ng laptop, bumili ka ng cellphone. Nag-invest ka po noon. Ile-less po yung mga yun. Okay, so ito ito yung net of pautang mo. Di ba may ending balance ka na 40,000? Natatandaan nyo po yung ledger? May ending balance na 40,000. Dito po yata. Ayan o.
Ending balance po yan sa ledger, 40,000. Yan po yung interim balance sheet po natin. Pero, before nag-start ito ng quarter, meron ka pong accounts receivable na 20,000. Ang kinukuha po ng cash flow statement ay kung ano lang yung cash flow within the period. Itong 20,000 na to, ito pong activity na yan ay previous po yan. So therefore, hindi siya kasali. Dito sa 40,000, sana naintindihan nyo po, ang hirap lang explain, pero dito sa 40,000, kasama yan dyan yung 20,000 ng previous quarter na accounts receivable. Kasi yan naman talaga ang pag-present ng balance sheet. Okay? Dahil nasa cash flow tayo ng within the period, i-less po natin kung ano man po ang activity last period or last quarter or last year. Okay? Kaya itong accounts receivable na 20,000 na yan ay i-minus natin sa 40,000 kaya 20,000 lang po ang lalabas doon. Okay? So prepaid insurance within the quarter siya o within the period kaya as is. Office supplies, di ba ang natitira is 80,000? Sana memorize nyo pa yung ledger, 80,000. Kaya lang, kasali dyan yung last quarter na office supplies na 50,000. O, ayan po. So, ima-minus po natin. Okay? Para ma-detalye o ma-present ng maayos. So, itong equipment na laptop, bakit zero? Kasi yung laptop na 50,000 na lumalabas sa dito sa balance sheet, 50,000 ito po. Ito. Oops. Ay binili mo yan last quarter, previous quarter. Ayan po o 50,000. So 50,000 ending balance less beginning balance ng 50,000, zero. Okay po. So yung equipment na cellphone binili mo within the period. Kaya okay lang. Yung vehicle binili mo din within the period. Nag-invest ka. So 1 million. Inad mo lahat ito kasi kaya red kasi ima-minus mo yan, negative yan. Okay? Kaya ginagawa kong red. Ngayon ito naman yung ipla-plus mo, yung mga gastos mo sa accumulated depreciation. So yung mga depreciation mo sa depreciation expense mo is 76,000. Puntahan natin depreciation expense. Saan na ba yung depreciation expense natin? But 66,250 pala nakalagay dito sa income statement. Depreciation expense. Dali lang po ha. Meron lang akong may pumasok lang po sa aking isipan. 76,250 lahat ng accumulated depreciation. Kasali yan yung 10,000 last quarter. Kaya hindi na po lumabas sa income statement yan at saka balance sheet kasi sa income statement kasi last quarter. Kaya i-minus mo 66,250 na lang po yun. Yun po yung explanation niya. Ito pong accounts payable mo ay meron pong accounts payable last previous quarter. Kaya po nawala tayo. Kaya po 2 million ito na lang natitira. Nag-less tayo ng 10,500. So yung percentage tax payable as is, yung allowance ng doubtful account, so i-plus na rin po natin. So ito po yon. Pag i-minus mo ito dito, mag-positive na po yung sagot. Okay, 2950.60. Okay? So ngayon yung capital mo sa within the period ay nagdagdag ka ng 2 million. Last year o last quarter ay 3.5 million. At 3.5 million lahat-lahat. Pero meron ka last quarter ng 1.5 million na ininvest. So tatanggalin natin kaya 2 million. Ngayon itong period na to ikaw ay nag-withdraw ng 10,000 kaya 1990. Ang hinahanap po natin dito ay kung yung perang hawak mo cash in bank sa cash on hand ay magbalanse. Okay?
So net increase in cash and cash equivalents, ibig sabihin ng cash equivalents po, ito yung iba pang kita mo na cash, kagaya ng interest income, kung meron kang dividendo, yung mga ganun ba? So, yan, and cash equivalents. So, lahat po yan ay inad mo, ito, at ito, lumalabas 2.9. Tapos, cash and cash equivalents at the beginning of the period. Ano yung beginning of the period na yon? Saan mo kukunin? Ayan po, cash in bank, meron kang pera doon na 1.4 million at 500 pesos. Meron ka doon bago itong period na to. So, meron ng dati. So, ayan po yon, inad mo. Kaya 4.3 4,307,827.78. At kung i-add natin, wag na tayong makiat. Cash in bank natin ngayon, present. Cash on hand, present natin is 1.1. Pag in-add mo, 4.3. At yun din nga po ang lumalabas, 4.3. Pagdating natin ngayon ay, tapos na, post-closing trial balance na tayo. Pag close, okay, maabot na tayo sa kalating oras. Okay lang na 2 hours ay. Ano ang close? Apat lang po. Apat po ang i-close o entries sa closing. Tandaan nyo lang po, i-close nyo muna yung revenue. Ano ba ang revenue mo? Yung sales saka yung non-operating income na dumating. Sa sitwasyon na to, po pwedeng wala pong non-operating income. At pangalawa mong i-close, i-close mo lahat ng expenses. And then next, i-close mo sila sa income summary account. So next, i-close mo naman yung income summary against sa owner's capital at saka i-close mo na po yung drawings. Okay? So yung sales na 1,194,650 at saka yung non-operating income na 50 ay i-close mo sa income summary. Kaya i-add mo yan, ito po yun. So ngayon, diretso muna tayo ledger para tayo, para iisa yung explanation. So meron tayong credit. Bakit pala bakit pala ang sales ay nag-debit diyan? Ang original o ang totoong balance ng sale ay credit. I-close mo nga di-debit mo siya para maging zero. Yun lang ibig sabihin nun. Pag close mo, ibig sabihin nun, isi-zero out mo. So, dahil credit siya, i-debit mo. Okay? So, income summary po natin ay naka-credit. Ito. Ngayon, pupunta tayo dun sa sales. Zero out na po natin. Di ba? 1,195,000. O, kaya naka-debit. Debit. So, zero na po ito. 0, 0. Okay. Isa-isa na lang natin ang ating. Tapos, ang isa pa ay yung non-operational income. 50. So, isi-zero na rin natin dito. Ayan, zero na to. Siniro na natin. Okay. Pero bago dapat yan pala, meron akong dapat nakaligtan na isang entry. Hindi ko masabi na ito ay adjusting entry kasi tapos na yung mga adjustments. Ito dapat i-establish, di ba may nakwenta ka ng income tax expense? So i-establish mo na yung yung utang mo na payable. So meron po tayong income tax payable. Diba? 131,094. So, expense po siya, nandiyan, sa income tax payable. So, gagawa ka na ng income tax payable mo dito sa ledger na 131,000 income tax payable. Pabayaran mo yan ngayong bago mag, July, August 15.
Tama? Pag 1701? Tama ba? O nalilito lang ako? Itong July ay 2551 Q. Tama ba ako? Kung mali ako, paki-correct na lang. So, income tax payable. So, meron na po tayong payable. So, kunin na po natin. Tapos, meron na tayong income tax expense. Ayan, income tax expense. Nagawa na rin tayo. Okay? Naka-debit po siya. Kailangan mo kasing i-establish, kailangan mong igawa or else walang lalabas sa post-closing trial balance mo na income tax payable kapag hindi mo ginawa yan. Okay, so punta na tayo dito sa income summary. Ulit, dito sa closing entry. Pangalawang closing entry ay lahat ng expenses ay isi-zero out mo, debit yan. I-credit mo na ngayon. So punta na tayo ngayon dito. Credit. Isama na natin to kasi nandito na tayo. Expense din siya, di ba? Yan. Tapos, adjusting. Ano ito? Bad debt. Lahat na yan. Para zero na. Hindi na ako maglalagay ng zero sa ilalim, ha? Understood ng zero yan. Gaganyan nyo na po. Lalagyan nyo sa ilalim ng zero. Kasi, gagawa ulit naman kayo ng panibagong ganito panibagong ledger sa next quarter. Kaya, tapos na siya. Parang ganun ba? Yan. Si-zero nyo lahat yan. Diyan pa kayo. Huwag muna kayo matutulog. Malapit na lang matapos. Huwag ka muna magme-merienda. Kakakain mo lang. Sige ka, tataba ka. Ayan. O, tapos na. Ayan, ayos na. O, tapos na. Saan mo, credit mo lahat yan. Saan mo ilalagay? Sino ang kaano niya, sa kabila niya, sa debit niya? So, ang debit niya ay income summary. So, kung itotal mo lahat yan, so total yan, ito po yung 411, 419. Okay. So, ito, i-record na rin po natin sa income summary. Kasi close din natin ito mamaya eh. Di ba? So, income summary. Yun. So, si income summary, kapag ito at saka yan, i-minus mo, lalabas 783 to 82.88. So, 783 to 82.88. Ito po yun, 783 to 82.88. Yung income summary doon, i-close din natin. So, naka-credit siya, i-debit na natin. At yung katumbas ay sa owner's capital. Okay, idadagdag mo na yung kasi pag nasa credit ang income summary, ibig sabihin nun income, meron kang income. Kung tatanggalin po natin ito, pansamantala, tanggalin lang po natin. Delete. Ito po yung net income mo. Nakikita nyo po? Kaya ang net income ay pumupunta po sa capital. Bakit bakit mas maliit ngayon? Kasi magbabayad ka may payables ka eh. May payable kang income tax eh. Kaya mina-minus na natin para lalabas na ng eksakto yung iyong perang hawak. Okay? Nagets nyo? So, binalik natin. Kaya ito na lang po ang nadagdag sa owner's capital.
Sa corporation o sa partnership, ang alam ko, retained earnings pupunta yan, hindi owner's capital. Okay? So, syempre, nag-withdraw ka ng 10,000, ima-minus mo sa owner's capital, 10,000, drawings, 10,000. So, yan lang po, apat na yan, ang iyong i-close. Isi-zero out. So, i-close. Closing entry. Pero, hindi po zero out itong hatong asset. Okay, so ayos natin tong owner's capital. Nag-credit. Oops. Nag-credit po tayo ng 783 sa ledger. Tapos, nag-debit po tayo sa drawings. Lumabas ba? Hindi. Wait. Tapos yung drawings na itong capital, ay, kasabay yung drawings. Ito, minus na natin kasi credit siya. Zero na rin siya. Diba? Zero out na siya. Okay. So, lumalabas, kapag in-add po natin ito, tama ba? Huwag nila natin. Minus natin itong 10. So, yan na lang natitirang pera mo. 4,273, 282.88. Okay. So, ngayon, lahat itong nasa itong mga permanent accounts, sila yung lilipat sa post-closing trial balance. So kung ano yung balance na nagawa mo doon, wala na yung wala na yung mga na zero out na sila sa post-closing trial balance. Ito na po yun. Okay. Pag hindi bumalanse, hindi pala, meron palang yung cash-in bank. Para hindi tayo matagalan, kunin ko na yung kunin ko na lang ito. Okay. Parehas na po yan. Okay, ito na po lahat. Okay, yung kapital na bago na. Ngayon, meron pong shortcut itong kaparehas kita na tamad. O sabihin na lang natin madiskarte. Di ba debit si sale? Di kunin mo si sale. O debit mo diyan. Debit to. O debit mo yan. Siyempre kinukuha mo sa ledger to di ba? Wala itong income summary, di ba? Credit yan. O, credit mo lahat. I-add mo. Natin i-add mo. Teka muna, tanggalin ko muna to. Delete. Delete muna. Okay. I-add mo ito. Ito yan. 1,194,000. I-add mo yan. Ito yan, 421. Ngayon i-minus mo. Ay, ano ba yan? Ba't doon ako naglagay? Delete. Minus. Ito. Equals. Yan po yun. 773 to 283. So, sakto. Balanse po. 773. Tignan nga natin. Saan ko ba ito po. Di ba 773 to 82? Di ba 783 to 82 i-minus mo yung 10,000 na drawings. Kaya 773 to 82. Okay? Okay na. So, nandiyan na rin po si drawings binaliktad mo na din. Income tax, expense, nandiyan na din.
owner's capital. Okay. So, kung gusto mo, ganito, okay lang yun. Wala ka naman nasagasaan. Tama pa rin naman. Kaysa yung apat, diskarte. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pwede ka dyan, pwede ka rin dito. So, gawin mo ang nararapat at tama at sumusunod sa batas. Lalo na may takot sa Diyos. Okay. So, any question po? Tapos na po tayo. Itong post-closing trial balance na to. Ito po yun, yung kanina na tinignan natin na ito. Yan. Post-closing trial balance din po ito. Galing last quarter. Okay? Yan na yun. Itong ginawa mong post-closing trial balance na ito, siya naman yung basis mo pagdating mo sa cash flow. Mag-minus-minus ka naman. Di ba kagaya kanina nang nag-minus-minus ka, nagamit mo ito. Okay? So sa tingin ko, wala na akong nakaligtaan.